Hello mga kananay! Dahil katatapos lang ng Valentine's Day at long weekend ngayon, so tayo ay maggala-gala muna. At dahil wala nga kaming naisip na mapuntahan, kaya kami na lang ay mag-prawning. Kaya alas 5 pa lang ng umaga, umalis na yung aking asawa para ilagay na yung mga prawn trap doon sa dagat. At yun nga ang sabi niya, pagdating ng noon time, ready na daw kami ng kanyang anak. At dahil kami ang mag-harvest at maglilinis ng mga aming makukuha. At dahil nga may pasok ngayon, so bihira lang kami makapagsama sa kanya na mangisda. So excited kami syempre. Pero ito nga, itong nangyari, paalis na kami, ewan ko ba at parang nagluko rin yung makina ng aming sasakyan. Guys, finally. So saglit lang naman na inayos niya. At ayan ang anak ko, excited na para maglinis ng prawn na mahuli namin mamaya. Kala ko nga hindi na matutuloy pero buti na lang at saglit lang na ayos niya na kaagad. Mag-aalas 3 na nga yan ng hapon nung umalis kami. Kaya medyo inahabol namin yung oras para hindi kami abutin ng gabi. Siyempre mahirap din na magbiyahe kapag nasa kagitna ka ng dagat na madilim na. Dubli ingat rin talaga kasi minsan merong mga malalaking kahoy na nadala ng alon. Kaya delikado rin. Kahit hindi naman kalayuan talaga ito sa amin, saglit lang naman kung kami magbiyahe papunta. Pero syempre pagdating ng gabi, tsaka ngayon medyo makulimlim, so kailangan talaga mag-ingat ka. Yun ang iniiwasan ng asawa ko, yung maabutan kami ng gabi. Kasi syempre, pagdating mamaya, lililisin pa namin. So uuwi na kami, gagabihin na rin. Pagdating dito sa gitna, napakaliwalas, masarap talaga mag-relax. Kung sa ibang lugar dito ay tudo ang snow, dito sa amin ay maaliwalas talaga dito. At buong winter pwede kami mag-fishing dito. Magandang stress reliever dito kasi makapag-relax ka talaga ng todo. Kasi makikita mo yung mga magandang tanawin sa paligid mo dito. At nakarating na nga kami dito kung saan niya nilagay yung prawn trap nung umaga. At hindi kalayuan, ayun nakita ko na yung palatandaan kung saan niya nilaglag yung prawn trap. Yan ang tinatawag na buwi kung saan nakakabit yung lubid na konektado doon sa prawn trap na nilagay niya sa ilalim. So sinusungkit namin yan at hihilain. Ayan, kinuha niya na yung gap na yun ang panggamit niyang pansungkit. Kung hihilain mo nga yan mano-mano ay napakabigat neto. Dahil pang commercial prawn trap ang gamit namin dito, kaya meron kaming machine na pwedeng maghila neto. Siyempre, laking tulong para mapadali at mapabilis yung trabaho mo. Hindi ka na mahihirapan at hindi ka masyadong mabibigatan. Kaya ayan, kusa ng hinihila at yan, diretso na sa lagayan yung lubid at hindi na magbuhol-buhol. Dahil dati nasa lapag lang yan pero ginawa ng paraan ng asawa ko para diretso na o di secure na agad yung lubid at hindi delikado. Kasi pag yun ang delikado pag yung maapakan mo yung lubid, baka madulas ka, so safety first talaga. Kaya nga nung pagyaya niya sa amin nung umaga, sabi niya, siya na daw bahala mag-prepare lahat at kami sasakay na lang at nakaredy na lahat pati lagayan. Ayan nga, naready na talaga, kami naghihintay na lang dahil mamaya kami ang maglilinis. So 3 kaming sumama, 3 kaming may license. So sa isang license, 4 na trap yung allowed. Pero hindi naman namin nagamit lahat. Bali, 2 license lang yung ginamit namin na trap. Kasi kung marami din, bibilangin mo kung ilan makuha mo. Kasi pag sobra, ibabalik mo rin ito.
Dito kasi hindi ka pwedeng kumuha ng sobra. At kung yung prawn nakuha namin na may mga itlog, kailangan mo rin ibalik ito dahil bawal din kunin ito. Gaya ng crab, bawal din yung sa undersize. So kailangan mo rin ibalik. Bawal din yung kunin yung babae, kailangan mo rin ibalik. Pag sa isda na salmon, ganun din, may sukatan din. Pag halimbawa undersize din siya, kailangan mo rin siya ibalik. Or halimbawa na oversize din siya, kailangan mo rin siya ibalik. Mahigpit sila sa mga rules talaga dito. That's a lot. Yeah, babe. How many is there, man? Count. Too many to count. Starfish. Oh my God. Look, guys, starfish. Be gentle for your new friend. Okay, picture. Okay, yup. And then one more. Okay. Picture in the water. Take a video of me releasing it. Okay, yeah. Over here. Take me a video. Okay, Mr. Starfish. Goodbye. Bye. Steph, move Oh, here. 2 octopus. Oh my, octopus! Really? No way. Oh, Baby octopus. see the octopus? Can I see it? I never seen one. Oh, octopus! See? Like, Mommy. that's the octopus look like. Yan pala ang octopus. Ah, dalawa sila! Dalawang octopus! Oh my God! Yan ang nakuha namin sa 4 na trap. We were just talking about you, Mr. Oh Octopus. my God! Balikyan namin sa tubig ang octopus. Mamaya. Do we keep it? No! No, like to eat it No! or make it as a pet. No, you're gonna see. Can I touch it? Touch it. Hawakan talaga yung octopus. Feels slimy. Yay! Can I touch like the head? Okay, touch it. I touch a frog. Here, give me a little wash of this. Alright. Hopefully it's not hurting it. You're closing your eyes, Mom. Mom, look, when I spray, look, you close your eyes. Here, let the octopus go. They're friendly. Alright. I'm scared. Oh, yeah, there's a full one. Oh. Whoa! Oh, wow. Okay, babe, all yours. Okay. Mama. At ayan nga, malapit na kaming patapos at medyo patakas pa yung octopus. At medyo nakarami din kami, pero bibilangin ko yan mamaya kung ilan ang aming mga nahuli. You getting them? Yeah, just I'm letting them wrap around Good first. idea. Here, put it right in the water. Look at that bugger, eh? Put it right in the water. There he goes. Good girl. Oh, one more. One more shot. Where is he? It's time to go home na dahil tapos na namin nakuha yung aming prawn trap. So nagutom na yung bata. So habang pauwi kami, kakain muna daw siya at mamaya lilinisan natin yung ating mga nakuha. So nag-enjoy naman kami sa ilang oras naming pagpo-prawning. Kaya nasulit din ang family day namin at hindi rin naman kami inabot ng gabi.
Dahil mga ilang oras lang naman kami, siguro baka 2 oras, wala nga. Pero kailangan namin bumalik agad kasi iyon nga, lilinisan namin yung aming mga nakuha. At eto, parating na kami para mag-ready. Hi, I'm Sean McIntosh, president of Kermac Collision and Auto Glass. For over 50 years, Kermac has been going the extra kilometers. So ang bata talaga nangunguna kasi excited na siya ang maglinis talaga. Yan talaga ang gusto niya, yung maglinis ng prawn. Yan ang favorite niya dahil hindi naman siya kakain. Pero excited siya na maglinis dahil siya yung magtatanggal ng ulo. Kasi dito pag naglilinis ng prawn, tanggal ulo talaga. At ayan, hinugasan muna namin ng ilang beses para malinis. Para pag uwi ng bahay, ilalagay na lang sa freezer. Pero isiseparate ko pa yan. Nilalagay namin sa ziplock, lagyan ng konting tubig at ilalagay sa... Binilang ko pala yung mga nahuli namin. Naka 400 pieces din kami. Kaya family day, happy! Hey! Hey, come here! Aba, she's just listening to you, Tev. Okay, babe, I got nice freezer bags, okay? We'll separate the big one. Like this. Big like this. $400 pieces. And Tiffany, what you did? Oh, okay, so you just get a prawn like this. Sometimes they're a little jumpy. What's wrong with his eye? Now we're gonna get like the gill here, the gill plate. Wait. You get the gill plate right here, and then you're gonna snip. Pull the head. Put this on the side, and then throw this in motion. Mom, he's a fat, small one. Okay, so you're gonna go in the gill plate like that. If you don't get it, then you can just, if you don't know where the gill plate is, you go here, like that. It's right there, where the big scale is, where the head is. Snip. Pull the head. Okay, so there's 400. How many you want each bag? 50? Mm-hmm. How many you want each bag? 50? Oh God, you're definitely lucky. Sorry, Tucker. Rhoda with a big smile. She's happy. You're the prawn. Kaya uwi na kami na malinis na yung aming dala-dala pero meron akong itinarap para sa akin syempre yung may ulo na ako lang makakakain nito. So thank you for watching. See you next time. Bye-bye.